sa Zoom yan. Iyan mo lang ganun. Yan. Guys, yung video mo pa maganda yung kuha. Oo, tapos i-upload mo, di ba? Oo. Kasi pangit to. Magandang hapon sa inyo. Nakatulog na ba kayo? Huwag magalala, bababa na ang presyo ng kikiam. Anyway, welcome to Bulwagan ng Maynila. And I would like to recognize the presence of our Director of Manila Social Welfare Development, Director J. De La Puente here. And the presence of the Commission on Human Rights, Maria Victoria S. Diaz, Child Rights Center, Human Rights Center, Management Office, si Ma'am Maria. At mga magulang na mga bata na nasa kustudiya ng pamahalang lungsod ng Maynila in our facility in Marikina. Kumain na ba kayo? Huwag kayo maglala, hindi kayo nag-iisa. Pero kumakain kayo ng umaga. Well, kamusta kayo? Okay lang po. Sino ang taga Maynila? Taas ang kamay. Sino ang taga ibang syudad? Akalain nyo dumayo pa mga anak nyo dito. Alam ninyo, one, sa totoo, magbasa ho kayo ng mga commentaries ng taong bayan. Lalo na sa mga taga-lungsod. Because I owe it to them. Galit na galit ang taong bayan sa ginawa ng mga anak ninyo. Whether, hindi ko alam, kung nakiusyoso lang sila doon, may napapanood ako sa inyo na pumili lang ng damit, tapos yung pala, o nahila ng barkada, o na-inspire sa panawagan ng isang influencer, pero yung influencer na yun, iniwan na yung anak nyo. Yung anak nyo nasa kulungan, yung anak ninyo, kustudiya ng pulis, pero yung influencer, may mga anak din akong minor de edad. Sa panahon ng teknolohiya at kasalukuyan, sa dami ng access ng bata sa komunikasyon o visual presentation, napapanood, the tendency of our kids is to be persuaded by some people. Hindi mo naman masisi, minsan aspiration sa kanila, minsan inspiration sa kanila. Talagang ganun ang bata. Lalo't minor de edad. Ang malungkot bilang isang magulang, kahit na gusto mong bantayan 24 oras ang anak mo,
pag napariwara, ikaw lang ang lumulunga. And I've been telling this many times because my mother told me this. Nanay ko nagturo sa akin ito. Alam niyo naman, kung ang tawag sa mga anak ng geng-geng, ang tawag sa amin is squatter. Mas maganda lang pakinggan yung geng-geng. Pero ang tawag sa amin ng araw, is squatter. Pero may binilid sa akin ng nanay ko. Ang sabi ng nanay ko, hindi ka makakapamili ng magulang at mga kaanak sa mundo. Pero pwede ka makapamili ng kaibigan. Sabihin, may mga magulang na maaaring ilan, pariwara sa kanilang anak. But generally, ang magulang, ipinagmamalasakit niya ang kanyang anak. Kahit na minsan naliligaw ng landas, ang unang umuunawa, magulang. In fact, nalulungkot ako dahil isa sa mga magulang ay umiiyak ngayon. Dala ng, as you heard yesterday, your city government delivered justice to the victim of stabbing. A 15-year-old boy was stabbed in the situation, and the suspect, buti na lamang, sumurrender at tinarap ko naman sa tao. At siya'y nananagot ngayon sa kanyang bagay na ginawa. Mahirap maging magulang. Wala nga yatang perfect rule how to be top-notcher parent. Wala naman perfecto talaga. Masakit. Kung umiiyak yung magulang sa biktima, umiiyak din yung mga anak ng suspect. Nawalan sila ng ama. Hindi na nila makakapiling. Yung nanay naman, umiiyak dahil nawalan siya ng anak na hindi na rin niya makakapiling. So yan ang malungkot na sitwasyon. Bakit pa tayo nagkaganito lahat? Ito naman may pulot dulo eh. Bakit tayo nagkaganito lahat? Dala ng galit ng taong bayan sa ginawa ng mga politiko sa kaban ng bayan. In fact, if I may borrow the statement of the President Bongbong Marcos, ano sabi niya? Kung ako'y hindi presidente ngayon, kasama niyo rin ako sa kalsada. Ibig sabihin, galit din siya sa nangyari. Kung siya galit, lalo siguro yung ordinaryo yung tao. Sige. Ito random check. Taas ang kamay ng galit sa nangyayari sa ating bansa. See? Lahat tayo. Kasama ko. Kaya lamang, hindi natin pwede ilagay ang batas sa ating kamay. Wala tayong magagawa. Tumatakbo tayong gobyerno, may mga karapatan ng tao, at yun ay patuloy natin gaganap. Dito ang ating kasama. I think they've seen me since July 1 when I assume I try to protect the rights of any suspect except those who surrender to be, pakita yung mukha niya. Kasi sumurrender na siya. Sabihin, inaako niya na. Except for those suspected, we try to show it and respect their human rights, not until proven by the court. At hanggat maaari, kinukuha ko silang buhay at hayaan ko ang husgado ang magdesisyon kung sino ang may sala o wala. That is a firm belief of mine. Hindi ako ang husgado. Ang trabaho ko to enforce, ipatupad ang kaayusan, kalinisan, pagkakapantay-pantay ng karapatan ng tao. Kung may karapatan tayo magreklamo, wala naman tayong karapatan manggulo at mamerwisyo ng kapwa natin tao. At
And what your children did, whether you accept it or not, whether you blame others or not, still, they are minors. It is our responsibility as parents. Malungkot. Buti na lang, masipag magpakain to sa anak nyo. Pinagluluto pa kayo ng pamalan. Unprecedented. Sa buong buhay ko sa gobyerno, ngayon lang ako nakahuli ng 200 tao in one city. And it takes process. It takes time to process it diligently because ayoko talagang nag-aakusa ng walang sapat na ebidensya. Kasi mahirap. Ano mo, Ma'am Victoria, I think my teacher taught me very well when he said, di bali makapagpalaya na ako at magkamali ang gobyerno ng 99 na taong may kasalanan kaysa magkamali ako na mag-akusar sa isang taong walang kasalanan. Tama ba? Tinuro sa akin ng teacher ko. Ibig sabihin, maaaring pumalpak, maaaring magkamali ang pamahalaan, pero huwag tayo magkamali sa walang kasalanan. Yan ang I think mga prinsipyo sa pagpapatupad ng mga alituntunin at patas. Now, having said that, I know you have not, di pa kayo nakatulog ng maimbing, ano? Pare-pareho tayo. Ako, 48 hours, walang tulog, kakalinis ng ginulo ng mga anak ninyo. But I'm happy with my co-workers in the city of Manila. As you can see, generally, nalinis na ulit lahat. Now, ayoko naman paggabi dahil iba pa sa iyo, uwi pa sa ibang lugar. Mga taga Maynila, taga Sampalo, Tondo, o Tiapo. Yun. Puro halos taga Maynila. Mga mas marami ang hindi taga Maynila. Now, let me ask you straight. Do you think tama ang ginawa ng anak niyo? That's good enough for me. Because in curative policy making, or the most important thing in problem solving, no? One, acceptance of facts. Lalo na kung may pagkakamali. Kasi from there, then you correct. Yun ang tingin ko. Hindi naman mas umamin ng pagkakasala. Alam niyo mali. I think you already paid the price already of the stress and uncertainties in life. For the past 3 days na, 4 days na, eh? Hindi, 4 days lang. Kasi pinabayaan nyo ng 1 day eh. 4 days na kayo nag-alala. Kasi nung natamananan na ng rescue, alam nyo, if I were you also, if there is a place in your heart, also, kawawa yung mga pulis ko. May nasaksak, hindi pa mamatay yun. Inulpi, they have also rights. They have also kids. May anak din sila. May asawa din sila. They're just doing their job. They may not like or not like the orders, but they have to follow what katulad ko. Eh, dapat akong gawin. Ano sinabi ko sa inyo? Walang iyakan, ha? Dahil yun talaga kailangan kong gawin. Kasi obligasyon ko yun sa mamamayan ng Maynila. Obligasyon ko yun. Now, the good thing is, ang importante, alam niyo mali ginawa ng anak niyo. Maliwanag ba tayo? Anong gusto niyo gawin natin sa anak niyo ngayon? Makasama niyo na? Gusto niyo na makasama? Itatali niyo sa pose ng bahay niyo. Sorry, Madam Victoria.
Kasi yung tatay ko nung araw, tinali ako sa poste ng bahay ni nanay. Tinali ako sa poste. Kulit mo ha. Pinagay na ako, parang kulit ko kasi. Kids. O ito yung pagpasalamat nyo sa Diyos. Papasahin ko lang ha, opisyal. Kasi katulad na nabanggit ko kanina, ayaw kong papanghimasukan ang magiging desisyon ng husgado o judicial process. Ayaw ko talaga. Huli ko, gagawin ko yung trabaho ko, hayaan ko silang gawin nila ang trabaho nila. And I would like to inform all of you parents here. 47 lang ang nagki-claim sa 55. Ha? 48 na. Yes, sir. Hindi may pito pa. Meron pa, sir. Mayor, yung iba may mga bulto. Sana umabot sila. Okay, kasi magkakasunduan pa tayo mamaya. Steady lang kayo sa gately. Basta ito, gusto ko lang malaman ninyo and I wanted to put it on record. The Office of the City Prosecutor, September 24, said to the Station Commander, Manila Police District, DI, District Investigation, Detective Management Division, Crime Investigation Section, General Assignment Investigation. Sir, this refers to your complaint that you have filed with the office of this office on September 24, 2005 against, hindi ko napapangalanan, minor de edad yung mga anak nyo. So on and so forth, XXX John Doe's and Mary. For violation of BP 880, Article 146, illegal assembly, Article 148, and Article 327 of the revised penal. It appears that all respondents in your complaint, name, are children in conflict with the law, or CICL. They being minors, 16 and 17 years old respectively, hence, he, she, they should be proceeded against in accordance with the provision of Republic Act 9344, the Juvenile Justice and Welfare Act, as amended by RA 10630. This office, however, regrets, napakaswerte nyo, to inform you that it cannot, at the moment, accept and docket your complaint against the said CICL. As an inquest, considering that felony or offense, he, she, they may be properly charged with is punishable by not more than 6 years in prison. So on and so on. Sa dulo na lang. Last paragraph. You are instead hereby advised to refer and bring the case of the said CICL to the Manila Department of Social Welfare for its appropriate action pursuant to revised implementing rules and regulation of RA 9344 as amended by RA 10630. Very truly yours, for the City Prosecutor, Roberto Morocco, A. Morocco, B. Senior Assistant City Prosecutor, Officer. Ano po ang ibig sabihin na? Para mas maunawa natin. Ipinaubaya, ibinabalik sa amin ng cargo para sa mga anak ninyo. Now we have an option. Ang inyong direktor pwede proposal in this positive portion na lang ang babasahin ko.
Totoo kaya to? The parents of the said 55 CICLs, temporary sheltered at MBTC, have ardently expressed their sincere desire for the return of their respective children's custody to their parental control and voice their willingness to voluntarily abide, comply, and conform with the diversion contract pursuant to RA 9344 as amended by RA number 10630. They pledge. Totoo ba to? Baka pasumpa-sumpa lang kayo. They pledge and undertake to join and actively participate with their children in undergoing the necessary community service as part of rehabilitation and reintegration programs of the diversion process, more particularly with the ongoing cleanup drive of the City Government of Manila. The undersigned respectfully recommends favorable consideration and submit the matter to the discretion of His Honor the Mayor Francisco Isko Moreno M. Dumagoso, signed J.R. De La Puente, City Government Department 3 of the Manila Social Welfare. Ito bang hindi niyo napababayaan ang anak niyo? Paluin niyo sa puwet. Papitik niyo ako sa tayo. You know, I hope Maria Victoria Diaz, Jay, and everyone. I really hope that we learn so much lesson with this. Ang taong bayan may karapatang mamuhay ng mapayapa at ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang mga naipundar sa buhay. Garantisado yan. At the same time, may karapatan din tayong magsalita ayos sa saloobin natin sa pamahalaan. Pero yung galit natin sa pamahalaan, huwag natin ibubuntol sa mga bagay o tao. Kasi at the end of the day, mga nanay ko, mga tatay ko, tayo rin magkikita sa finals. Pilipino, kapwa Pilipino. Who will love us? Who will care for us? Onax? Banyaga? Tayo rin, kapwa Pilipino. Napakahirap ng hustisya. Napakahirap. But we must follow. We must obey. We must continue to believe and continue to hope that better things will come for our children. We cannot govern ourselves among ourselves. There must be a system. In this case, maswerte tayo, mapalad tayo, may demokratiko pang pamamaraan. Sa ibang bansa, ang forms of government nila, ibang uri. Tayo hindi. Yung boto ng pinakamayaman sa Pilipinas at boto ng pinakamahirap sa Pilipinas, pag binilang, iisa. Pantay. So we must continue to believe. Yes, it's frustrating. I get frustrated. The people of Manila is paying the price of this flooding. And I'm trying to do my best to ease, to cushion yung sama ng loob ng tao sa pamahalaan. Bilang mayor, dapat ibsan ko man lamang yung inis nila. But there is government in the city of Manila. Kaya kayong mga magulang, ingatan ninyo ang anak nyo. Hindi nyo masasabi
Baka isa sa mga anak nyo maging mayor din. Bakit? Yung nangyari sa akin. Mahirap lang ako sa dilang mahirap. Kaya lang talaga napakaigpit ng nanay ko. Napakaigpit ng nanay ko. Sobra. Wari-wari ko. Ang kamay nung laging magaang. Lumilipat. Hammer. I'm not saying hanginin ninyo, but those were in the 80s. That's how we were brought up. We are afraid and respect our parents. We respect our parents. Sa mga bata na nanonood, mahalin ninyo ang magulang ninyo. 4 na araw ang pag-aalala. Maswerte kayo, may nanay pa kayo. Maswerte kayo, may tatay pa kayo. Pag nawala na tatay ninyo, nawala na nanay ninyo, doon nyo marirealize yung sinasabi ko. Ako, ulila na. Isa lang ang magulang, hindi mo na mapapalitan. Ang barkada, bukas, mamaya, pwede mong palitan, pwede mong padamihin, pwede mong pakonti. Ang mga bata, matuto na kayo. Walang masama mag-adapt sa teknolohiya. Walang masama mag-adapt sa mga gawain. But never ever forget that you are Filipino. And we, as Filipino, as a matter of culture and heritage, magalang tayo sa ating magulang. Yun ang huwag niyong iibahin. Hindi sa makabagong mundo, katulad sa kanila, ibang kultura nila. Tayo may paggalang sa matanda. That's who we are being Filipino. Yan, para sa mga bata. So mga nanay, tatay, tutulungan niyo ba ako? Maglilinis kayo ng Maynila? Talagang ang magulang lahat gagawin para sa anak niya. Ayan, mga bata. Ang nanay. I want you to join us and help us to make Manila pleasant. We are an old city, but we can make it pleasant and safe for panatag. So, from now on, you will coordinate with the Manila Development Social Welfare. Paano pag hindi kayo taga Manila, babalik pa kayo rito? Yes. Kailangan nyo bumalik kasi kailangan pirmahan ni Jay. Hindi, mauhuyo yung mga anak nyo. To the people of Manila, rest assured, those who are of age are now being prosecuted. Para lang sa kapanatagan ng aking mga kababayan sa lungsod. Pinapapanagot yung mga taong sapat at gusto sa gulang. Kayong mga minor de edad, bumababa presyo ng kikiam? Nining. Stoplight na walang kamalay-malay. Sigurado kayo, ha? Kunin nyo na anak nyo. Ingat kayo. Sabi nyo na maigi. I know, it's hard. But there's no harm. You tried 4 days. Ayun, na-achieve mo ngayon. Wala pang 10 minutes. Ha? Mag-iingat kayo. At hindi araw-araw Pasko. You have to be really careful.
Ha? Ingat kayo. Mag-uusap kayo nila, Jay. Paano yung kukunin yung mga ASAPs? On the way na yung mga bata. Nauna mo yung desisyon ko, Mag-ingat kayo. Salamat kayo kay Mama Victoria Diaz. Dahil they wanted to be a witness of the process, the system that we are implementing. And I want them, wala naman kaming kinukublisa.